Ito hinayupak kay sa buha ka, bahala nang maubusan ako ng data, basta importante I deliver to speed because without any question it, because this is about the reveal, please have to reveal that. Mga kaibigan ko yun nga, kasi meron tayong balita kanina sa umaga, 6 hours ago, na panahon na daw mag-unicameral dahil hindi wala na pong check and balance. Ako naman mga kaibigan, pabor ako doon. Diretsahan na ho tayo. Naniniwala talaga ako, pag unicameral na talaga tayo, madaling umasenso ang bayan natin. Madaling lumago, madaling may pasang batas, at madaling mapapangipin ang batas with no question of it, mga kaibigan kong hininga. Kasi kung nagkaroon ng bicameral, bakit mayroong bicameral ha? Nagsimula yan panahon sa mga Amerikano nila eh. Kaya yung bicameral, nagpapahirap sa atin. Yung bicameral, nagpapasasensyo natin. Tama lang naman yun. Unicameral. Naging unicameral tayo since the Malolos Constitution. Naging unicameral tayo nung panahon ng Second Philippine Republic. Naging unicameral tayo sa panahon ng 1925 Constitution. Diba? Ang problema lang kasi, na-disturbo it because of war. Diba? Ngayon, nag-unicameral sa panahon po ng Ferdinand Marcos. So, may mga epekto sa unicameral. May na-epekto. Gumanda bang bansa? Gumanda! Eto, okay naman sana yung bicameral. Kaso lang babagal at pinupolitika. Yun ang problema dyan. Sana yan. Parang interviewed pa rin kanina umaga. Hindi ko na pala, pero syempre alam ko na. Alam naman natin ang sasagot. Kasi lagi tayo nakabasa sa mga libro at sa mga Googles. Kaya huwag kayong puro kuda because nakabase tayo sa research. Hindi ilan lang, mga kaibigan ko nga. Di ba mamasang yun? Di ba mamasang yun? At di ba mamasang yun? Because ang historical dapat ibalik kung saan pinanggalingan. Kasi doon tayo umasenso. Nasira lang because of American Nunoy. Ganun lang yun.